Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay sumandaling manalangin. Makapangyarihang Diyos, dalangin po namin ang inyong presensya sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na nagtuturo, nagpapaunawa at nagbibigay ng inspirasyon upang ang inyong mga salita ay magkaroon ng tunay na kabuluhan at kahulugan sa aming mga buhay. Pagyamanin po ninyo ang aming pagbubulay-bulay ng inyong salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nais ko pong basahin ang Mateo Kabanatang 15, 10 hanggang 20. At ganito po ang ating mababasa. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos." Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mauhulog sa hukay." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito." At sinabi ni Jesus, "Pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalo niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa minanang katuruan. Pinagpala ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Dito po sa mga talatang ating binasa, nandito po yung encounter ng ating Panginoon at ang mga Pariseo. Alam po natin na ang mga Pariseo po ay mga tagapagturo ng kautusan ng Diyos. Pero makikita po natin dito na yung pong batas ni Moses na kanyang itinuro ay dinagdagan nila ng mga katuruan na ito po ay naging bahagi ng kanilang minanang katuruan. At makikita natin dito ng ating Panginoon, kung babasahin ho natin yung unang mga talata dito po sa Kabanatang 15, sinabi niya na dahil nga pinuna ng mga Pariseo yung hindi paghuhugas ng kamay ng kanyang mga alagad bago kumain, pinaalam nila ito sa ating Panginoon. Kaya nga dito makikita ho natin yung batas at yung tradisyon. At dito, mayroong binanggit ng ating Panginoon na kayo na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Ano pong ibig niyang sabihin dito? Sapagkat sila yung tagatupad nga ng salita ng Diyos. At ang sinabi niya, hindi salita ng Diyos kundi yung mga itinuturo ninyo na hindi galing sa Diyos, yung inyong ipinapahayag. Halimbawa, nabigay po ng halimbawa ang ating Panginoon. Sinasabi raw sa kautusan, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Pero dito, meron kayong itinuturo na kapag humingi ng tulong ang ama at ina at yung anak, sabi nga dito, sinasabi ng anak na ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. At ayon doon sa kanilang itinuro, hindi na kinakailangan pang tulungan ng anak yung kanyang magulang o yung kanyang ama at ina. Kaya doon po ay pinapakita ng ating Panginoon na meron pong pagsunod itong ginagawa na hindi talaga ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya doon sa verse 6, na kung babalikan po natin, "Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ang inyong minanang katuruan." Yan. Kaya dito makikita po natin na matindi ho yung sinabi ng ating Panginoon dito sa mga Pariseo. Sabi niya, kayong mga mapagpaimbabaw. Sa ibang translation, kayong mga hipokrito. Ibig sabihin, mga bulaan, mga
papagkunwari. No? Yan po yung mga salitang binitawan ng Panginoon sa mga Pariseo. Kaya parang sinasabi niya, wala kayong paggalang sa salita ng Diyos. At dito makikita ho natin na sinabi rin doon sa verse 9 na kaya walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa Diyos. No? Kaya matitindi po ito mga binanggit ng ating Panginoon. Pagdating ho dito sa verse 10, pinalapit niya yung mga tao at sinabi niya dito sa verse 11, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Dito ho ay tinatalakay na ng ating Panginoon at sinasagot na niya yung akusasyon ng mga Pariseo, bakit hindi sumusunod sa katuruan ng iyong mga alagad na dapat maghugas muna ng kamay. Dahil ang ibig sabihin nun, kung marumi ang kamay, papasok yun doon sa kanilang pagkain, no, masasama sa pagkain yung karumihan. Kaya sabi ng Panginoon dito, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya, sa paningin ng Diyos. Pagkatapos lumapit naman ang mga alagad, sinabi niya sa Panginoon, nasaktan ang mga Pariseo sa kanilang sinabi. At ang ating Panginoon ay sumagot, sabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. No? Another na masakit na salita. Kaya sabi niya, hayaan ninyo sila mga bulag na taga-akay. No? Matindi na naman yung sinabi niya, bulag na taga-akay. Kaya makikita ho natin dito kung tayo yung mga Pariseo at narinig natin yung sinasabi ng ating Panginoon, medyo magagalit tayo at talagang sasabihin natin, sino ba itong Jesus na ito na pinapangunahan kami ng mga tagapagturo ng kautusan ni Moses. Kaya dito po ay tingnan ho natin yung pinakamensahe dito sa atin. No? Sabi nga ng Panginoon sa verse 17, sabi ng mga alagad, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ito, sabi ni Pedro. Kaya nga sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, pagkatapos ay idinudumi. So yun po ay normal na nangyayari. Yung kinakain natin, pupunta sa tiyan, and then ipoprocess yun ng tiyan. Kukunin yung mga kailangan ng katawan at yung matitira ay mga idudumi na natin. Pero sabi ng verse 18, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan ang nagpaparumi sa tao. At dito inisa-isa ng Panginoon, no, parang ibinalik ng Panginoon habang naririnig pa ng mga alagad at ng mga taong naroon, siguro kasama din yung ibang mga Pariseo, kung anong ibig sabihin niya. Sabi nga niya, verse 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalo niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Dito po ay binabanggit ng Panginoon yung ilan sa mga nasa kautusan, yung salita talaga ng Diyos ay binigay niya kay Moses. Dito binanggit niya, yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa minanang katuruan. So, dito po, mahalaga sa atin yung kalusugan. At alam naman natin talaga na kapag kakain, lalo na ngayon sa panahon na ito na tayo ay may pandemic, yung paghuhugas ng kamay, no, napakahalaga po yan sa atin. Dahil sa pamamagitan nitong kamay na ito, sabi nga, sa paghawak natin sa maraming mga bagay, nagiging marumi talaga ang kamay. Pero dito, ang binabanggit ng Panginoon ay hindi lamang yung tungkol talaga doon sa pisikal na karumihan, kundi ang sinasabi niya dito, yung nasa ating puso. Kasi magkasakit man tayo, sabi hindi naman yun nakakaapekto doon sa ating relasyon sa ating Panginoon dahil doon sa karumihan ng ating katawan o anuman. Pero mahalaga ho yung hygiene. No? Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, ang mas mahalaga sa Diyos na talaga nagiging malinis ka sa paningin ng Diyos kapag malinis ang iyong puso. Dahil ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos ay yung lumalabas doon sa bibig. At saan nanggagaling yun? Yung kung ano ang laman ng kanyang puso. Doon ho nanggagaling yung mga masasamang kaisipan, yung pagnanakaw, no? Pangangalo niya, pagpatay, pakikiapid, pagiging saksi sa kasinungalingan, at marami pang ibang uri ng mga kasalanan.
Kaya nga sa araw pong ito mga kapatid, ang pinakamahalagang gawin lang natin ay siyasatin natin yung ating mga puso. Out of abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya ang tao, makikilala mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita. O kung ano yung kanyang sinasabi, yun ang laman ng kanyang puso. Minsan nga nahuhuli natin ang tao sa kanyang salita, yung tinatawag na slip of the tongue. No, kaya napakahalaga po na tinitingnan ho natin yung lumalabas sa bibig natin. At dapat sinusubaybayan natin kung ano yung nasa ating puso at nasa isipan. At kung alam natin na ito ay hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon at magpaparumi sa atin at magiging marumi ang pagtingin ng Diyos sa atin, ingatan po natin yung ating mga puso. Kagaya rin na sinabi ni Haring David doon sa isa sa mga awit niya, "Create in me a clean heart, O God." No? So yun po yung ating pinaka buod ng ating mensahe na nais nating ipanalangin sa araw na ito, na ang Diyos lumikha siya para sa atin ng isang malinis na puso. Kasi diyan po sa ating puso bumubukal ang lahat ng mga, bumubukal ang buhay. At syempre nga, kung ang laman ng ating puso ay yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapatawad, yung kagandahang loob, yung generosity, lumalabas yan sa ating bibig, no? Minsan kasi maraming nagsasabi ng magagandang mga salita, pero nakikita ng Panginoon kung ano talaga yung nasa puso, ano yung talaga nasa isipan. Pwedeng yun ay bukang bibig lang, sinasabi lang, pero kung hindi naman ito ginagawa, sabi nga nawawalan din ng kabuluhan. Para sabi nga, walang halaga din yung ating pagsamba sa Diyos kung tayo ay sa salita lamang at wala sa gawa. Kaya matindi po ito, no? Kaya nga, wag sana tayong maging hipokrito, no? Katulad ng mga Pariseo. Wag tayong maging mapagpaimbabaw at yung walang paggalang talaga sa salita ng Diyos dahil hindi natin pinahalagahan ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Kaya nga tinuturo ho sa atin ng banal na kasulatan ang salita ng Panginoon, hindi para baliwalain, kundi para ipatupad ito. No? Kagaya ng isang halimbawa na ginawa, sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo, nagdadagdag kayo ng mga bagay na hindi talaga ayon sa salita ng Panginoon. No, katulad ho nung kapag nakatulong na raw, kapag ang isang anak daw ay nagkakaloob na sa Diyos, no? Ito'y paghahandog pa sa Diyos ang ginamit ng ating Panginoon. Parang sa sinasabi niya, hindi ko na kailangan pang tulungan yung aking mga magulang kasi yung aking itutulong sa kanila na ihandog ko na. Sabi nga, igalang ang mga magulang, ang ama at ina. At dito ho, hindi ho binabaliwala yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag ito po yung ating ginawa, makikita po natin na ang Panginoon ay malulugod sa atin. At sa kanyang paningin, tayo ay nagiging malinis. No? Kaya sa diwang ito mga kapatid, patuloy nating alalahanin na napakahalaga na hindi yung, sabi nga, pumapasok sa ating katawan, kundi yung lumalabas ang talagang nagpaparumi sa atin. Kaya nga, siyasatin natin yung ating mga puso at ipanalangin natin, Panginoon, likhain mo kami ng isang malinis na puso. Create in me a clean heart, O God. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.